Hindi paghihiganti, kundi pambubuli. Ito po ngayon ang ginagawa ng mga grupo ng mga bangagan, mga kababayan, na binubuli nila si VP Inday Sara. Dahil ang sabi kaya nangyayari daw ito, mga kababayan, kay VP Sara Duterte dahil sa paghihiganti ni BBM. Hello? Bakit si BBM pa ang maghihiganti? Sino ba ang may kasalanan? Kung mayroong maghihiganti dito, mga kababayan, si VP Sara Duterte yan. Panoorin po ninyo, ha? Walang justification for this kind of treatment of the Vice President. Paano nila ma-justify, mga kababayan, no? Itong pinaggagawa nila kay VP Sara. Nananahimik ang tao, Nagtatrabaho lang na maayos, mga kababayan. Ginaganyan nila. So it's not even vengeance. Wala talaga. This is simple bullying. This is simple naked display of power. Kumpara po, ma'am, ang bilang kabangagan ng mga botante sa lahat po ng mga humahabol ngayon kay Vice President Sara Duterte, dihamak na mas matindi po ang 32 million. And she represents 32 million voters. Tapos itong ginawang kasangkapan ni Ngag-Ngag, mga kababayan, para ibuli si Sara, ay etong mga buhaya na ang boto na nakuha, mga kababayan, ay tagwa 100,000 lang. Kagaya na lang ni Natamba. Majority niyan, ma'am, Class C, D, and E. Mga payak nating mga kababayan. Lahat talaga, A, B, C, D, E. Bumoto kay VP Sara Duterte. Do you think si VP Sara at mga Duterte, pati yung mga kaalyado na ginigipit na nakakatikim ngayon ng vengeance leadership? Wow, vengeance. Hindi vengeance, bullying leadership. Diktador leadership. Is a barometer ng mga ordinaryong Pilipino na kaya nilang gawin sa mga ganito na binoto natin, 32 million, how much more sa ating mga ordinaryong Pilipino? Kaya nila tayong apakan at any moment. Actually, disagree ako na vengeance to. Hindi siya vengeance Vengeance is like gumaganti ka. Anong paggagantihan nila? Anong ginawa ni Vice President sa kanila? Wala. Sa makatuwid, tinulungan pa nga sila na mailuklok dyan sa pwesto, di ba? Nananahimik siya gumagawa ng trabaho. For that matter, ano bang ginawa ni former President Duterte kundi pagtanggol yung kanyang anak? And aside from that, ano ba naman ang sama para mag-criticize ng gobyerno? Ganun ba sila kapikon? Pikon, talo. They do not understand na pagka ikaw ay nakaupo, ikaw ay mababato. It's just a fact of life. Gusto nila, mga kababayan, agree na lang tayo sa kanilang mga kurakutan dyan. Ganun talaga. Pero dito, nakikita natin, without deserving it, binabanatan ng Vice President. They want her impeached for reasons known only to them. And because, audit issues ay hindi impeachable offenses yan. Sila lang ang nakakaalam ng kanilang rason, mga kababayan. So, anong nangyayari? Tinanggal pa siya. Napaka-petty. Tatanggalin mo siya sa National Security Council. Dahil insecure. Because she asked why she hasn't been invited. Ganun ba yun? Well, kaya nga, nagtanong lang si VP Sara Duterte, mga kababayan, no? Bakit hindi niyo ako sinali dyan sa mga meeting dyan sa National Security Council? Ang sagot ni Bangag, mga kababayan, ay tanggalin natin si Sara. Yan ang sagot niya. Walang justification for this kind of treatment of the Vice President. So it's not even vengeance. Wala talaga. This is simple bullying. This is simple naked display of power. We're doing this kasi kaya namin. So, Vice President ka lang, Presidente kami, Speaker of the House kami, mga tambalustos kami, bangag kami. Ganyan. Kongreso kami, we hold the power of the purse, may immunity kami, we can do this, you can't retaliate. Buti sana kung meron ginawa si VP Sara, wala Ito ay walang ginawang masama. Ang walang ginawa, mga kababayan, na mabuti si BBM. Simpleng pagsasantabi doon sa isang malaking threat sa kanilang popularidad. We are not questioning yet yung legalidad ng pag-create or pag-reorganize ng Council ng National Security. Okay lang yan, yung pag-alis kay VP Sara Duterte at mga dating Pangulo, mga kababayan, sa NSC. Okay lang yan dahil kapag hindi na si BBM ang presidente, pwede naman niyang i-change uli ng bagong Pangulo, mga kababayan. Bahala siya ngayon. Actually, siya ang may problema niyan, si BBM ang may problema niyan, mga kababayan, dahil kapag mayroong external threat na kinakailangan ng expertise ng mga ba't ibang klase ng tao, kulang siya ng tauhan. Bahala siya sa sarili niya. Security Council. Pero kini-question natin yung wisdom nito. Ano ba ang kinabuti ng bagong pag-reorganize sa National Security Council? May kaibahan pa ba ang function ngayon ng NSC dito sa mga
mga members ng NEC, sa regular functions nila talaga sa government, yung mga officials, matapos ngang matanggal itong mga napakalawak na mga experience nitong mga dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Kasi kung mapapansin natin, si dating Pangulong Erap, naging mayor din yan sa mahabang panahon. Naging VP, naging presidente, at meron din siyang na-encounter dati, di ba? Sa panahon niya, nag-declare din siya ng all-out war. Sa panahon din ni PGMA, nagkaroon din tayo ng krisis, isang batikang ekonomista, naging mambabatas rin, napakalawak ng karanasan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Feeling kasi ni BBM, mga kababayan, mas malaki ang utak niya, mga kababayan. Mas mataba ang utak niya kaysa doon sa mga nakaraang Pangulo combined. Ang dekadang alkalde sa pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas, and at the same time naging presidente, no, at may magandang rating sa taong bayan. At ito si Vice President Inday Sara Duterte na sa mahabang panahon naging local chief executive. Ito po yung mga frontliner po. Yan talagang Vice President, mga kababayan. Hindi yan dapat tinatanggal. Dahil it's a matter of national security. Hindi lang naman na yan security ng isang presidente. Personal security ni BBM, hindi lang. Dahil ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, national security. Paano kung matsugi yung presidente, mga kababayan? Tapos hindi sinali-sali sa mga meeting yung Vice President na siyang next in line. Pahihirapan siya dahil hindi niya alam ang mga pangyayari na may kaugnayan dito sa national security. Bangag lang talaga ang gumagawa niyan, mga kababayan, di ba? Naramdam kung ano yung pangangailangan ng taong bayan, at nabanggit mo nga, hindi lang naman puro pandepensa natin, no? O kasi pag sinabi mo kasing national security, pagkalahatan. Hindi lang yan politika. Papasok sa isipan agad yung makukonek agad sa militar po, attorney. Well, even if we're talking about, so sabihin na natin, ang pinag-uusapan natin ay internal security. Itong mga past presidents din ay may unique experiences. You're right, President Erap, remember Albarca sa yung mga yung kanyang gains sa mga Mindanao campaigns. Of course, former President GMA survived several, challenges sa kanyang leadership. So, Kalaban sila ni GMA nung una, mga kababayan. Ngayon, nagkapis na siguro sila. Pero dati, mortal na kalaban ni Attorney Trixie yan si GMA. Duterte, as mayor, was able to help resolve some of the conflicts pagdating sa insurgency. VP Inday continued that tradition. So nakikita natin na kung we're just talking about even military challenges, meron silang mga unique experiences pagdating sa ganyan. So if we're talking about threats to national security, such as military threats from insurgents and so on, then they have a lot to bring to the table. Ekonomista si former President Gloria Arroyo, so maaari siyang makapagbigay ng insights tungkol dito sa economic factors na nagko-contribute sa stability or instability ng bansa. But the unusual thing here is, isa doon sa mga pressing concerns ngayon sa bansa ay ang pagtataas ng presyo ng bilihin at lalong-lalo na ng pagkain. Dahil part din yan sa national security, mga kababayan, yung food security. Ano na yan nga? Hindi ka nga nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Special diploma lang ba yun, mga kababayan? Dahil second year college, tinanggal ang ekonomista na si GMA, mga kababayan, bilang advisor. Nakikita natin, miyembro ng council. Ito ay isang challenge sa seguridad ng bansa. Pero hindi nila pinag-uusapan. Inuuna po nila ay ang pagtanggal ng mga dating Pangulo at saka ang Vice-Presidente sa National Security Council. So ang iniintay ko ngayon, ano ang magiging polisiya? Ang National Security Council po ay policy-making body and advisory. So, ano ang inaabiso nila? Nag-aabiso ba sila sa Pangulo? Sino ba ang nag-abiso para magbago ang organisasyon at ang membership ng council? Ang nag-aabiso dyan, mga kababayan, siguro. Yun na lang si Bersamin. Yung madaldal. Grabing daldal ni Bersamin ngayon, mga kababayan. No? Biglang nagpabida, mga kababayan. Kung kailan naging gurami. Sa NSC. So, these things, tama kayo. So, that's why we're saying na we are not questioning yet yung legalidad
pag-create or pag-reorganize ng council, Hayaan nyo na lang. Hayaan nyo na lang kabangagan nila, attorney. National Security Council. Pero kini-question natin yung wisdom nito. Ano Wala na mga wisdom ang mga sira na mga ulo siguro niyan mga kababayan eh. Natuyo na mga kababayan dahil sa paggamit nila ng kung ano-ano ba dyan. ano ba ang kinabuti ng bagong pag-reorganize sa National Security Council? Ang nakikita ko dito is they do not want dissent. Okay? At mahalaga ito. Siguro parang hindi sila natututo Ayaw ng doon dissent. Yung mga nagsasalita mga kababayan, ayaw nila, pinapatahimik sa nila. sa mga dating diktadurya. Pag walang nagdi-dissent, yung opinion mo, yung information na nakukuha mo will not be tested. Kumbaga, pati yung mga proposed policies, kung lahat ng nakapaligid sa'yo ay mga yes men, then Yes, you will be the sir. emperor without any clothes. Matatakot lahat ng tao na sabihin na kahiya-hiya ka na. Kahit pa kabobohan ng mga kababayan, papalakpak ka rin. I love BBM, I love BBM. Oh, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.